Hello, it's me again, Sir Jeff. So, welcome sa part 3 ng video presentation natin on how to create a simple web page. Okay, so last time, ito na yung nangyari. So, nagkaroon tayo dito ng background and then create tayo ng division. And then sa loob ng division, naglagay din tayo ng division. Nalalagyan natin ng uh, elements na. So, right now, itong division na to, lalagyan naman natin siya ng another elements. Okay, dun sa left side natin, lalagyan natin siya ng image. And then yung sa right side naman is yung description ng image na. Okay? So first one, okay, tingnan muna natin kung ano yung file name ng image na ilalagay natin. Okay, so dito ilalagay ko si fd.png. Okay? So yung file name ng image ko. So punta tayo kay code, hanapin natin sa body, okay, yung image container natin or image division natin. So, mag-enter lang tayo dito. Enter. And then, dito natin ilalagay yung code na img. Okay? Then, space, src equals, double quotation mark. And then, yung fd.png. Okay. So, save natin to. So, yun lang. Basically, ayan lang ang code natin kung gusto natin maglagay ng image. So, try natin siyang i-save. Okay, Control S. Refresh natin dito. Magkakaroon dito ng, ayan. Kaya lang, sobrang laki ng ano natin, ng image natin. So, para mag-fit siya doon sa ano natin, sa container natin, ang gagawin natin sa kanya, lagyan natin siya ng style. Okay? So, sa division na img.div, copy natin to. Right after nito, okay, ng close curly bracket ito, mag-enter lang tayo. Then dot, paste natin to. So, ang target natin is yung size nung image natin. So, ibig sabihin nito, yung dot img-div, okay, nandun yung img. So, ito yung ita-target natin. Okay? So, lagyan natin ng curly braces. So, lalagyan natin to ng height, 100%. Save. So, tingnan natin, no, kung ano mangyayari. Para mag-fit yung image natin doon sa division natin. So, ang gagawin natin dito, punta tayo sa image division natin. And then, dadagdagan natin to ng overflow. Okay? And then, lalagyan natin ng hidden. Okay? Semicolon. Then, save natin to. And then, try natin refresh. Ayan. So, magiging fit na siya. So, ibig sabihin, lahat ng lalagpas na sa division natin is mag-hide. So, next naman is lalagyan natin to, yung right side, the division natin, ng description. Okay? Punta tayo kay code. Ayan. And hanapin natin yung division natin ng description, which is ito yun. So, mag-enter lang tayo dito. Enter. Nilagyan natin ng paragraph tag. So, paragraph tag. Yan. So, i-enter rin natin to. Okay? So, enter rin natin kasi dito natin ilalagay yung description or yung text natin. Kinopy-paste ko dito yung description ng futuristic device ko. So, copy natin to. And then, okay, paste natin dito sa loob ng paragraph natin. Okay, paste natin dito. So, basically, ayan yung magiging text natin. So, save natin to. And then, tingnan muna natin, no, kung ano yung naging itsura niya doon sa ano natin, sa browser. So, after nating i-refresh, ganito yung naging itsura niya. Okay? So, gagawin natin is, i-customize natin itong text na to. Unahin natin yung size. Okay? So, punta tayo kay code. Ita-target natin si paragraph. Okay? And then, nasa loob ng description, division natin yung paragraph. So, pagpunta natin dito kay styling, pagkatapos ng close curly bracket ito, mag-enter lang tayo. And then dot.
description dash div. So, nasa description div na to, yung paragraph tag, and then curly braces. So, unahin natin yung tinatawag na font dash size. So, lagyan muna natin ng around 24 px, semicolon, then save, refresh natin. Tingnan natin kung enough na yan. So, para sa akin, enough na yan. So, ang gagawin naman natin dito is, yan, aayusin natin yung alignment. Yan. Gagawin natin siyang justify. So, sa code natin, lagyan natin ng text dash align. Okay? So, i-justify natin. Justify, semicolon, and then save, refresh. So, yan. Maano natin siya. I-justify natin. Okay, so next one is, palitan naman natin to ng font style. Okay? Okay, so gagamitin natin yung na-download natin na font style. So, ang pangalan niya ay Senyos-regular. Copy ko lang to. And then, yung file type niya is OTF. Okay? So, punta tayo kay code. Punta tayo sa taas. Okay? Taas niya. So, sa style, maglalagay tayo ng @font dash face curly braces. And then, maglalagay tayo dito ng font dash family. Okay, colon. So, after nitong font dash family, lalagay natin dito yung font style. Okay? And then, semicolon. Enter. And maglalagay tayo ng src, colon, and then URL, open and close parentheses. Then sa loob niyan is lalagay natin yung Senyos-regular, kaya lang lalagyan natin ng file type niya. Yung OTF. Okay? So, save natin to. And, yan. So, ilalagay natin yung .otf. So, i-copy natin to. Okay? Yung pangalan ng natin, ng font style natin. And then, dun sa paragraph natin, dito yon, lalagyan natin siya ng font dash family. Okay? Paste natin yung pangalan ng font style natin and then semicolon. Okay. So, refresh natin to, no? Refresh. So, after nating i-refresh, ayan, sumobra, no? Kasi medyo malaki yung font style nung napili natin. So, gagawin lang natin sa kanya is babawasan natin yung font size niya. Instead of, ayan, try natin 20 lang. So, save and then refresh. Ayan, tingin ko okay na siya na ganyan. Okay. So, the reason kung bakit natin kailangang ilagay itong code na to, okay, yan, kung ipapublish na natin yung web page natin sa web host, okay, so makikita ng lahat yung natin, yung font style na ginamit natin. Kasi kung wala to, okay, and wala silang font style na na-download natin, magiging default yung font style ng webpage natin. So, ang nakikita natin is ganito. Pero pagdating sa end ng titingin ng page natin is magiging default lang na font style. So, next one is, aayusin natin to, i-finalize na natin. Okay? Sa description natin, pwede na natin tanggalin yung background color ng description natin. So, tayo sa code. So, hanapin natin si description. Ayan, ito yon, description. So, yung background color, tanggalin na natin. Save. And then, refresh natin. Okay? So, kaya lang, hindi siya masyadong readable, no? So, gawin natin, palitan, instead of black, gawin natin siyang white. So, punta tayo kay dito. So, lagay natin dito is color.
white, semicolon, and then save. Okay, so refresh. And next natin is lalagyan na natin siya ng menu bar. Okay, so see you sa next video presentation natin.